Magandang umaga po sa inyo. Ang introduce ko po sa inyo ngayon, itong tinatawag na processor. Siya. So ano po ba ang ibig sabihin ng processor? Processor po niya, ibig sabihin niya na Central Processing Unit o CPU, also called Central Processor. Main processor or just processor is the electronic circuitry within a computer that executes instructions that make up a computer program. So ibig sabihin po niyan, ang processor po, siya po ang pinaka-sentro na nagpo-process ng tinatawag na central processor. Siya po ang nagpo-process ng data. Tinatawag din siyang electronic circuitry within a computer. So ibig sabihin, made up of IC chip ang processor po natin. Siya po ang nag-execute ng mga instructions para po ang program na to ay may process ng computer. So ito po yung tinatawag na processor. So ang iba din sinasabing ang processor po ay tinatawag na the brain of the computer kasi siya po ang pinakasentro na nagpa-process ng data. So ang processor po binubuo yan ng dalawa, yung tinatawag na ALU at saka CU o control unit. So sa ALU po natin, siya po ang gumagawa para sa mga arithmetic, mathematics calculation at saka mga logic operations, yung mga yes or no or yung mga less than, greater than na mga decisions. So sa control unit naman, siya naman ang nag-extract ng mga instructions. So sa mga software natin na nakita natin dito sa screen, yan, siya po ang gumagawa niyan. Ito pong processor na ito. So kung ano pong nakita nyo sa screen, yun po ang nag-execute sa tinatawag na memory ng computer. So nagdi-decode siya. So kung ano pong nangyari doon sa memory, tinatranslate po ng processor para ma-execute po yung tinatawag na software natin. So ang processor na to, so sa dalawang bahagi na nagproseso sa kanya, yung tinatawag na ALU at saka CU, para mai-process po yung tinatawag na data. So paano po ba ang flow ng data dito sa tinatawag na computer? So kapag ka nag-i-input po tayo ng data, for example, nag-type po tayo ng text sa keyboard, sabihin itong keyboard na to. So pag nag-input kayo dyan ng mga data text, so ayan, dito siya, masundan nyo po yung arrow. So ito po yung input, example, keyboard. So pag nag-type po tayo, so papasok po yan dito sa tinatawag na storage, yung secondary storage at saka yung primary storage, which is yung memory at saka yung HDD. So before yan papasok dito, meaning to say, ang processor po, siya po ang nag-execute nyan. So ito po yung tinatawag na primary storage o yung memory. Dito siya, instruction from memory. So siya po ang nag-i-extract. Ano po yung nag-i-execute dito sa memory? Ang gumagawa yung tinatawag na CU o yung tinatawag na control unit na nangyari dito sa processor. Siya po ang responsible niyan. So pagka pumapasok yung data dito sa memory, so ginagawa ng processor para may pasok dito sa memory or yung sa tinatawag na hard disk drive kapag gusto po natin i-save ang data. Pagkatapos dyan, pagka nag-execute po yan dito sa memory at saka doon sa hard disk drive, makita po natin yung output na nakita natin sa monitor. Ito siya, oh. Ito yung monitor natin, yung pinaka-output nya. So nangyayari, ginagawa yan sa tinatawag na processor. Ito siya. So kapag ang data hindi na natin nakikita sa screen, sabihin yan, pagka nagkakaroon ng problem ang processor, so wala tayong makitang view dito sa tinatawag na monitor. So ang gumagawa ng lahat ng proseso yan, ang itong tinatawag na processor. So ang pinaka main responsible sa pag-flow ng data. So from input, papasok siya dito, pinaprocess agad ng processor sa napakaikling panahon o seconds lang bago lalabas dito sa tinatawag na monitor. Example, yung mouse.
Ito yung computer mouse natin. So yan. Pag nagmo-move ka dito, nag-execute ka dito ng data o execution sa mouse, makita natin sa screen yung cursor niya. Ito yung tinatawag na cursor mouse. So before natin nakita yung cursor mouse dito sa screen from mouse device, ibig sabihin ginagawa yan ng processor. Ayan, nakita yung cursor, nagmo-move siya. Yan, ginagawa yan yung tinatawag na ito, processor. So pagka wala itong processor, so hindi magpo-process o mag-move yung tinatawag na cursor, mouse cursor. So ito po yung tinatawag na output natin na execution ng data. So, kita. So kasunod niyan, ang nag-invento ng processor, itong tinatawag na mga computer processor inventor, si Martian Hope, Federico Fagen, at saka si Masatoshi Shima, at saka si Stanley Basso. So ang pinakaunang processor na nagawa, ito yung tinatawag na 4004 made of IC. So ayan. So sino ang pinakaunang nakabinto ng processor? Ang processor na pinakaunang nakabinto po niyan ay tinatawag na si Federico Fagen, Italian physicist. Federico Fagen invented the first commercial CPU. It was the Intel 4004, released by Intel in 1971. So yan. So before pa ako pinanganak, itong Intel na processor na to ay ginawa ni Federico Fagen. So within that processor, meron siyang klase slot type processor at saka socket type processor. So slot type processor yung mahaba. So hindi na masyadong nakita natin ito kasi ito yung pinaka una noon na processor. So ito na ngayon yung latest na mga type ng processor. Yung isa yung pin type. So ito na yung pin type processor. Meron siyang mga pin. Ayan o. Ito yung pin niya. Yung kasunod niya yung tinatawag na pinless processor. Ang pinless processor wala siyang pin. So ito meron siyang pin. So yung processor na yan wala yang pin ang processor na yan. Kaya siya tinatawag na pinless processor. So sa processor meron tayong tinatawag na brand. Merong Intel, merong AMD at saka Cyrix. So sa Intel may mga version yan, yung tinatawag na Pentium 1, Pentium 2 hanggang Pentium 4. Yung core ay 3, 7, 9 at so on. So Xeon, Intel Xeon, Intel Phenom at saka Celeron. Sa AMD meron tayong AMD Athlon, Ryzen, Sempron at saka Thorium. So yung Cyrix hindi natin masyadong nakikita ito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ang pinakadalawang company na nag-compete dito sa Pilipinas, itong tinatawag na Intel at saka AMD. So sa speed, meron tinatawag na Hertz. Hertz is widely used to refer the clock rate of a CPU. So ito yung example ng speed ng processor, yung tinatawag na gigahertz. Means 2 billion cycle per second. So meaning yung processor nag-execute siya within per second. No? Kapag ang data mo na-process dito sa tinatawag na computer, ginagawa lang niya within a second lang. Kaya napakabilis ang execution from mouse device to output. So madali lang niyang na-process ang tinatawag na execution ng data. Yan, no? So, within seconds lang yan. So from mouse, ginagalaw mo yung mouse, magalaw din yung cursor, within a split of seconds lang. So kahit merong mga volume of data na i-process natin dito sa computer, kaya niya po yung execute yung mga games, mga programs within a seconds lang. Kaya yung tinatawag na gigahertz. Billions data per second na kaya niyang i-process. So kapag mag-replace kayo ng tinatawag na processor ito, ang tandaan po natin, mayroon siyang tinatawag na pangalan, processor. So yung isang parts ng computer tinatawag na processor. So mayroong parts ang computer. So ito na yung isang klase ng parts ng computer, yung tinatawag na processor. So yung pangalan niya, name.
within that processor, meron siyang brand. Example, Intel. So, ayun, di ba? Meron tayong brand, Intel. So, ayan siya, oh. Intel. Anong version niya? So, Core i9. Yan, bilong siya dito sa Core. So, meaning, itong processor na to, merong brand na Intel. At saka, yung version niya ay Core. Yung kasunod, sa baba. Yung type, anong type ng processor? Ito ay pin type processor. Ayan, ka-pin siya. So pagka gusto niyo po yung pin type o pinless, so wala siyang pin, so ilagay natin dyan is pinless. Sa speed naman, yung 5 GHz, so 5 billion per seconds ang kaya niyang i-process within a seconds. So meaning, pagka mag-replace kayo ng processor, tandaan nyo lang itong format niya. Pangalan, processor, brand Intel, version, core, anong klase, pin type, speed 5 GHz. So kapag mag-replace kayo ng processor, dapat ito yung tandaan natin. Yung brand, pangalan, anong parts ng computer, anong version, anong type, at saka yung speed. So ito, para mas maunawaan natin kung paano natin siya palitan kapag nasisira ang tinatawag na processor. Kung bibili kayo ng panibagong brand, ayun yun ng Intel, so lagay nyo dyan ang brand AMD. Anong version ng AMD? Gusto nyo po Ryzen, lagay nyo dyan Ryzen yung version. Anong type? Gusto nyo po ng pinless, lagay nyo dyan pinless. Speed, gusto po nyo ng 4 GHz, magbawa kayo sa speed. So meaning to say, merong detalye sa pagbili ng processor. So saan po nakalagay ang processor na ito? So ang processor po ay naka-install siya dito sa tinatawag na yan, motherboard. Yan, dito sa loob ng sa ilalim ng heatsink. Paano tanggalin to? So kailangan nating i-remove ang supply ng fan. Pull lang siya, tapos yung lever niya hilahin lang natin pataas. Ayan, tapos meron siya ditong nakalock sa ilalim, gilid, tanggalin lang siya. Ayan, tanggal na siya. Ayan, oh. Gawin mo lang, hilahin mo lang siya pa side ito, dapat saka yung doon sa kabila. Ayan, oh. Okay, tanggal na siya. So ito yung tinatawag na processor natin. So paano tanggalin ang processor? Yung lever niya hilahin natin pa gilid to side. Ayan, tapos hilahin pa angat. O ayan, straight ang lever. So meron siyang lock. Ayan, oh. So kapag gusto natin i-lock, ibalik natin siya dyan, hilahin siya pa side sa kapilalim. Ayan, oh. Kalak na siya. So wag nyo pong ihilahin pataas kasi nakalock siya. So ang gawin nyo, i-pull siya pa side, tapos i-push pa side, tapos ihilahin pataas ang lever. Yan, meaning naka 90 degrees angle ang lever na yan. So saka nyo po makukuha ang processor. Ayan siya, i-pull lang siya pataas. Ayan, ito yung tinatawag na pin type processor kasi naka-pin siya. So gusto nyo pong ibalik ang processor, so meron siyang tandaan dito. So ito yung tinatawag na mark. So meron siyang arrow. So kung saan nakalagay yung arrow dito sa tinatawag na processor socket, ayan arrow. So diyan na po ilagay ang processor, ang arrow na yon. Yan, oh. So wag po nating gagalawin o i-touch ang pin kasi magkaroon ng short circuit. So insert lang dyan. Yan arrow, oh. Insert lang natin. Ayan. So lagyan natin ng tinatawag na zero insertion force kasi kapag hinigpitan natin o binibigatan natin ang pressure nito, masira ang pin. So i-lock na natin ang processor. So ibalik natin yung lever pa baba, tapos ilahin siya pa side,
Tapos i-lock siya. Yan, nakalock na siya. Yan, oh. Meron siyang lock. Yan. Yan yung lock niya. So ito yung magla-lock dito sa lever. Pagkatapos nyan, ibalik natin yung tinatawag na heatsink with fan o tinatawag na active heatsink. So lagyan natin dyan sa slot. Balik natin yung lock niya. So yan, may lock siya sa gilid. Ito siya, oh. Diba? Kalock siya, yan, oh. So ito po yung lock ng heatsink. Ayan, oh, nakalock siya. So ito yung metal. So ito yung lock niya. So okay na. So pagkatapos nyan, yung lever na iangat natin pataas. Ayan. So naka-flat ang lever. Saka natin ibalik ang supply ng fan na nandoon sa motherboard. O, ayan na siya. So yan yung processor natin. So balik tayo. So kapag nagre-replace kayo ng tinatawag na processor, tandaan po natin anong parts ng computer, processor. Tapos anong brand, Intel, gusto nyo po Intel, anong version, core, anong klase, pen type, anong speed. So yan. Ito po yung tandaan natin kapag nag-replace tayo ng tinatawag na processor. So, maraming salamat po. Pag-subscribe ang YouTube channel ko. Maraming salamat po.